Insomnia, dilat sa madaling araw. So 12:00 na, tapos 1:00 na, 3:00 na ng madaling araw. Pagod na ang katawan mo, masakit na ang mga mata mo, pero pagpikit mo, biglang naging hyperactive ang utak mo, naalala mo bigla yung pagkakamali mo 5 years ago. O kaya, iniisip mo na kung anong mangyayari bukas. So ang laging payo sa'yo, uminom ka ng gatas o kaya ipikit mo lang, makakatulog ka din. Pero lalo ka lang nababad trip kasi habang pinipilit mong matulog, lalo ka namang nagigising. Hindi ka nag-iisa. Ang tawag dyan ay insomnia. So bakit ba ayaw kang patulugin ng utak mo kahit na pagod ka na? Isipin nyo na lang na ang utak natin ay mayroong security guard. Dapat, pagsapit ng gabi, off-duty na ang guard na ito para sa makapag-relax ka. Pero sa mga taong may insomnia, ang guard na ito ay laging naka-high alert, akala niya ay may darating na magnanakaw o may panganib. Ito yung tinatawag nating hyperarousal state dahil sa stress, usually sa trabaho, problema sa pera o kaya kahit simpleng pagsuscroll lang ng TikTok bago matulog. So lalong nagkakape ang security guard mo. Kaya ayaw niyang i-shut down ang system. So ito ang pinakamalaking pagkakamali natin. Ang pananatili natin sa kama kahit dilat na dilat ka na. So isipin mo, 2 hours ka nang nakahiga pero hindi ka makatulog. So ang nangyayari ay nililink ng utak mo ang kama mo sa stress at pagpupuyat. Ang kama na dapat ay lugar ng pahinga, nagiging battlefield sa isip mo. So kaya, sa susunod na hihiga ka, otomatiko na mag-alarm ang security guard mo kasi akala niya oras na naman para makipagyera sa antok. So yan ang dahilan kung bakit inaabot ka ng umaga. So paano natin pauuwiin ng security guard? I-try natin ang 15-minute break up rule. Kung nakahiga ka na at feeling mo ay lagpas 15 to 20 minutes, hindi ka pa rin makatulog, so bumangon ka na. Umalis ka sa kama. Pumunta ka sa ibang kwarto. Yung madilim o kaya may mahinang ilaw. So gumawa ka ng mga boring na bagay tulad ng pagbabasa ng libro. Yung totoong libro hindi yung sa phone. So mag-fold ka kaya ng labada. So wag mong balikan yung kama. Hanggat hindi ka yung tipong antok na antok, wag kang babalik. Kasi gusto nating turuan ang ating isipan o ng ating utak na ang kama ay para sa tulog lang. Hindi ito para sa pakikipagdebate sa sarili mo. At gawin ang 10-3 2-1 bago matulog method. 10 hours bago matulog, wala ka na dapat iniinom na caffeine-containing na beverage. 3 hours bago matulog, wala ka na dapat pagkain o kaya alak. At 2 hours bago matulog, wala na dapat tinatrabaho o wala ng work. And 1 hour bago matulog, wala na dapat screen time. No more cellphone, no TV, no gaming. So, ang tulog ay hindi choice. Ito ay kailangan ng ating katawan para makapag-repair. So, pindutin na ang log out button sa utak at tag mo yung tropa mong laging gising na sa madaling araw at nagsisend pa ng memes and follow for more medical truths.